Hello, magandang araw. Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. Okay, so ang gagawin natin today ay ang inyong bonus love reading. Okay? And the reason why gagawa ako ng bonus love reading ay dahil papasok na ang Aries season. And I am an Aries. Okay, so ayan. So gusto ko lang gumawa ng bonus love reading for everyone. And this one is for all the air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, and gusto kong magpasalamat sa lahat ng air signs na patuloy na sumusuporta sa Mystico Moreno channel. Thank you so much po. Sobrang appreciated. At humihingi po ako ng paumanhin at pasensya sa nakaraan kong reading, yung weekly reading ko for March 16 to 22. Dahil sa hindi magandang audio. Nakareceive ako ng sangkatutak na feedback na hindi maayos yung audio, nag-echo siya. So, late ko na po na-realize na mali yung placement ng mic. Kaya nagkaganon siya. So, I'm working on it. I'm trying to improve my setup. And sana patuloy niyo pa rin supportahan yung channel ko despite the technical issue na nangyari nung nakaraan. Okay? Kaya patuloy niyo pong supportahan ang aking channel para mag-grow siya at ma-improve ko na yung setup ko para makagawa pa ako ng maraming love readings para sa inyong lahat na may magandang video and audio. Okay? So I'm inviting everyone to like this video. It helps the channel grow. Comment na rin sa baba, lalo na kapag nag-resonate. And sa mga bago, sana mag-subscribe kayo sa Mystico Moreno channel. Maraming salamat po. Ayan. Okay, sige, bubunot ako ng dalawang cards from this tarot deck, and that would be the overall energy ng reading na ito. Tapos, interpret natin siya further using the other deck in details. Okay. So, I'll get the third card, sorry, because it's March. So, first card, Temperance. And second card, Queen of Swords. Okay. Right, so you might be dealing with a Sagittarius as well. Okay. And what I see here, merong at the moment magkakaroon ng reconciliation between you and your person. So may magbabalik. Okay? Magbabalik dahil gusto makipag-ayos ng person ninyo sa inyo. So, Temperance is a card of reconciliation and a card of peace. And itong person ninyo, darating siya na hindi manggugulo. Gets? So, darating siya coming to you in peace. Okay? So, magiging maayos naman yung pagbabalik, yung magiging usapan, yung first contact since no contact. Yun. So, hindi siya yung parang aggressive or agitated na scenario. So, darating siya ng mahinahon, ng maayos, and yun nga, gusto nga makipag-ayos, tapos, di ba? Tapos, agit. Siyempre, hindi naman pwede yun. So, but what I see here is your person gusto niya makipag-ayos, makipag-reconcile sa iyo. And with the Queen of Swords, okay, here, hindi mo naman din parang basta-basta lang din, okay, sige, okay na tayo. Hindi. With the Queen of Swords energy, I can see here na you will be firm na with your boundaries. Okay? So, may mga bagay na i-relay mo rin dun sa tao na, okay, kapag ito na
nasagasaan mo na naman ulit yung boundaries ko. Sorry. Okay, no chances. May ganun kang energy. And I can see here that you will clearly communicate this dun sa person mo. Ikaw yung tao na gusto mo, sinasabi mo, right there and then, at sa harap niya mismo, okay, yung mga gusto mong sabihin. Hindi siya yung, what I see here is, hindi ka yung tao na nagsasalita behind someone else's back. So, gusto mo na yung mga bagay, mga issues, mga concerns, gusto mo na relay mo siya dun sa person mo ng harapan. Okay? And I can sense here also na ikaw yung tao na you'd prefer na mag-usap kayo kaysa mag-text. Na ayusin yung mga problema through text. So, pag ito nagparamdam at bumalik sa'yo at gusto makapag-reconcile through text, okay, one of your boundaries or one of your mga rules to follow ay hindi pwedeng through text lang. If gusto niya makapag-ayos, kailangan i-meet ka niya, kailangan mag-usap kayo ng harapan. Okay, so that's the energy, the overall energy of the reading. Pero tingnan natin, ano yung detalye ng overall energy ng Temperance and Queen of Swords. Okay, at habang binabasa ko to, gusto kong i-remind ang lahat na ito ay collective reading and collective reading pa ng lahat ng air signs, Gemini, Libra, Aquarius. So, it may or may not resonate with everyone. So, kung nasagot ko yung energy ninyo, magre-resonate siya, kahit hindi lahat, but some parts of the reading mag-resonate. Pero kung hindi siya talaga mag-resonate, it means na hindi ko nasagap yung energy ninyo. And huwag pilitin, abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Okay, kaya very important na nakasubscribe kayo para updated kayo sa mga ipopost ko pang videos. Also, pwede nyo rin panoorin yung mga past videos na na-post ko na. Okay, kasi pwedeng yun ay mag-resonate naman sa inyo. Kasi tarot and oracle readings are timeless naman. Okay? And kung gusto niyo talaga na mas naka-tune in sa energy ninyo, na mas naka-align sa personal experience ninyo talaga at sa energy ninyo, best is to book a private and personal reading. Nasa description box naman yung email address ko. So, feel free na kontakin ako and I'll provide you information, yung mga readings na pwede kong gawin for you. Okay. Sige. So, bubunot ako ng 8 cards from this deck. I'll get the third card as well. Tapos interpret natin. So, first card. Okay, the Emperor. Ooh, Aries energy. So, you might be dealing with an Aries, a fellow fire sign. Okay. Ko, not you. Alright, so 3 of Cups. Third card. 4 of Cups. So from 3 to 4. Next is 10 of Cups. Okay. Very emotional. Full of emotion and about really the feelings. Mas pinaka nag-resonate na energy dito. Fifth card, the Moon. Okay, so you might be dealing with Pisces as well. With the Moon card. Sixth card, Queen of Swords. Okay, so tingnan mo, nag-double confirm lang si Queen of Swords. 7th card, 8 of Swords. Alright. And last card, King of Pentacles. Okay. Bottom of the deck, Strength card.
So this is what's hidden and what you don't see coming is the Strength card. But so you might be dealing with Leo as well. Anyway, okay, so interpret natin from the Emperor to King of Pentacles. Medyo similar yung energy ng Emperor and King of Pentacles, which is leaning towards the abundance and stability. Okay? However, sige, simulan na natin. Di ba may magbabalik and may gusto makapag-ayos, gusto makapag-reconcile, and coming in peace. Okay? Ikaw yung tao na, wait lang, anong intention talaga nito? Alright? Having the Emperor energy, hindi ka rin yung basta-basta na parang, sige na, go, bibigay na agad dahil may bumalik lang. Nakikita ko dito na gusto mo naman din yung tao and you're really parang you want na magkaayos kayo. Okay, as shown here by the Three of Cups, which is a card of collaboration. Okay, and support, friendship in a way na, alam mo yun, yung energy ng pagiging friends, di ba? Very collaborative, na nandiyan kayo para sa isa't isa and gusto nyo lang talaga magkaayos, di ba? As friends, di ba? Pag kayo na magkaibigan mo ng best friend mo, di ba? Pag may tampuhan, ganyan, parang gusto nyo rin naman i-resolve kasi ayaw nyo naman nang patagalin yung issue. So, there's this same energy na nakikita ko between you and your person. Pero, because of the Emperor card, mas stable ka. Hindi ka yung yun nga na parang basta-basta na lang din bibigay dahil gusto mo yung tao tapos babalik na siya sa buhay mo. Hindi. Mas magiging firm ka pa nga lalo sa boundaries mo as I've mentioned here with the Queen of Swords and Temperance card na double confirm naman dito si Queen of Swords na talagang yung boundaries mo alam mo na kasi siguro in the past hindi eh. Or alam mo yung mga non-negotiables mo, 'di ba? Pero dahil mahal mo yung tao, parang hinayaan mo na lang. But now dito sa new chapter ng life mo at life niya together, 'di ba? Mas magiging mas i-impose mo na. That's what I see na okay, this is my boundaries. So, kung hindi mo siya kayang irespeto, sorry, bye. Okay? But, what I see here naman is, dahil babalik yung tao sa'yo at mahal ka niya, okay, nakikita dito sa Ten of Cups, na gagawin naman niya yung mga kailangan niyang gawin, okay, to win you back. Okay? So, dito sa Four of Cups, I see here kasi na merong emotional detachment. Lalo na on your part. Siguro dahil what I see here kasi in the past, ang umalis or nag-cause ng separation is your person. Okay? So medyo, syempre ikaw being someone na-hurt ka, tapos biglang bumabalik. Ano yun? Diba? So, medyo parang cautious ka, guarded ka, medyo hindi ka, kahit gusto mong magkaayos kayo, parang hindi ka so into it pa nga. Okay? Parang you're waiting and seeing what will happen next. Okay? But, okay, dito, as shown by the Ten of Cups, na mahal nyo naman talaga yung isa't isa. There will be a reunion coming. I mean, ma-reunite kayong dalawa. Because dun sa pure intentions naman din ng person na makipag-ayos sa'yo. Okay? And your person naman din, I see here the Ten of Cups energy na gusto niya ng new commitment with you and nagnilay-nilay din to. Parang nag-reflect din siya
na ano yung mga kailangan niyang ayusin para mas maging stable yung relationship. Okay? And kasi dito sa ano kasi sa moon card, 'di ba? Yung merong mga mga hidden information pa. Kaya ikaw din, what din naman nagtapat siya with the Emperor. What I see here is that kaya ikaw din parang i-up mo and maging firm ka sa boundaries mo kasi may gusto ka munang information na malaman. Parang totoong nagbago na ba to or totoo ba na sincere siya sa intention niya na makipag-ayos, makipagbalikan. Okay? Kasi there's parang something behind parang a screen na nakikita mo siya, may parang kuwari may silhouette ka nakikita pero hindi mo pa alam kung ano. May gano'n na, okay, ano ba talaga yung motive nitong person na to? And hintayin mo siya muna mag-unfold, hindi ka nga basta-basta na parang, sige tara, okay na tayo. Hindi. And nag-double confirm si Queen of Swords, meaning talaga na you want a clear communication at gusto mo na mangyari to face-to-face. Okay? Kasi lalo na pag may nagbalik, yung the moon energy din, parang ano siya parang mas makikita mo yung sincerity kasi ng tao kapag nakausap mo siya in person, di ba? Kaysa te-text ka niya na parang, uy, pwede bang magkaayos na tayo, ganun. If a person is really sincere, best effort talaga. And the proper way is to do it face-to-face. And that's what you want din naman. Tapos dito sa Eight of Swords, what I see here is parang feeling mo kasi na kaya may hesitation ka rin. Nakikita ko dito may hesitation lang sa part mo ng konti. Kasi nga, parang in your mind, since na-experience mo siya with this person and you really want to see pa kung talagang nagbago na tong tao or true siya sa intentions niya kasi ayaw mong ma-stuck ulit dun sa same exact situation na na-experience mo with this person. Okay? Ayaw mo yung negative. Siyempre you're looking forward lagi dun sa positive side, yung mga happy moments with this person. Siyempre, if magkabalikan kayo, yun yung gusto mong maulit. Pero ayaw mo nang maulit at ma-stuck sa isang sitwasyon na with the negativities of it. Diba? But what I see here naman is it will work out well, as shown here by the King of Pentacles. Okay, kasi itong si King of Pentacles is, as I told you, medyo similar siya with Emperor, but more on the abundance, taking action, or being proactive na mas magkakaroon na ng sense of responsibility itong person mo dun sa mga before na hindi niya nagawa, na mga sinabi niya pero hindi niya nagawa or hindi niya napanindigan. Okay? And mas nag-resonate pa siya kasi yung what you don't see coming. Kasi diba, syempre ikaw, parang, okay, tingnan muna natin ang mangyari. But what you don't see coming actually is this strength card. Na, ang ini-imply nito is that this person coming to your life, parang naglakas ng loob siya talaga. Kasi mahal ka niya. Okay, naglakas ng loob siya. May sense of confidence din naman. Parang ready na siya to approach you, to come back to you, kaya kinontak ka niya. Okay, so that's the energy na nasasagap sa reading na to. So, it's still up to you, okay? Nasa sayo pa rin naman yung decision on how you will welcome this person back into your life. And kung kailan mo din parang okay na tayo. Alright, so may mga discussions akong nakikita na mangyari as shown here by the two Queen of Swords na both sa overall energy and sa detail lumabas. Okay, so before
I close the reading, bunot ako ng isang card dito sa oracle deck na to that will show the advice of the universe para sa inyo when it comes to this situation. Okay? Alright. See. So, I'll get the third card as well. Yarrow. Okay. Okay. So, si Yarrow is a card of healing, balance, and guess what? Boundaries. Okay, so, tama. So, sinasabi din ni universe na yes, be firm with your boundaries para hindi na maulit yung mga problems before. Kasi before, kaya nangyari siya is because you lowered your parang standards, yung mga dating parang non-negotiables mo, hinayaan mo lang siya na sige, okay lang, gawin natin to, ganyan, or hinayaan mong mabypass yung mga boundaries mo. And healing, again, this person will come and ask for another chance, and for it to really happen, diba, dapat pareho kayong okay na talaga. Pareho na kayong healed from the issues in the past. Kasi kung hindi pa, parang may grudges kayo, diba, hindi kayo magkakapatawaran, hindi nyo ma-resolve, or kahit bumalik man siya, parang may hesitation. So, it's very, very important na babalik siya na healed na from whatever happened, and ikaw din. Alright? And balance, I see here naman na once ma-resolve to lahat, okay, everything will fall into place. And everything will be, as you see here, by peace and harmony with the Temperance card. So, just, again, maintain your pagiging firm sa boundaries mo. It will help. And it will help lalo na sa goal mo na magkaroon ng balanced and harmonious relationship with this person again. Alright, so sana nakatulong itong reading na to. Okay, abangan na lang ninyo ang mga susunod ko pang love reading dito lang sa aking channel. Ako si Mystico Moreno, or in short, Mismo. Kita-kits. Ingat!